Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. Tulad ng alam natin, ang pagkakaiba-iba ang ating lakas. Ang pagpapayaman ng kultura ay patuloy na biyaya. Kung walang malawakang migrasyon mula sa ibang bahagi ng mundo, matagal nang nawalan ng saysay ang kanluran. Diretso sana tayong bumagsak bilang ikatlong mundong bansa. Malulungkot ang mga aso, nakayapak ang mga babae, at magulo ang lahat. Yan ang kwentong ibinenta nila. Pero alam nating malayo ito sa realidad. Hindi ko maintindihan kung paano, mula dekada 90 hanggang umpisa ng 2000 pinalaki natin ang henerasyon ng mga lalaki na iniisip na hindi dapat gumawa ng di kanais-nais na kilos o lapit sa mga babae. Kapag sinabi niyang hindi, kailangan mong igalang yon. Hindi mo dapat titigan siya ng higit sa 3 segundo dahil maituturing na itong sexual harassment. May ilang lalaki pa rin gumagawa ng masama, pero pinipigilan yon ng lipunan. Hanggang kamakailan lang, ito ang pamantayan. Ang mga feminista, progresibo, at liberal noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000 ay nagsikap para maitatag ang mga pamantayang ito. Pero sa isang iglap lang, tila nakalimutan na ang lahat ng ito. Ano ang ibig kong sabihin? Tingnan mo. Seryoso, ipaliwanag mo sa akin. Paano ito naging posible? Oo. Paano napunta ang kanluran mula sa huwag tumitig? Yan ay sexual harassment. Huwag mo siyang yayain ulit kung tumanggi siya sa unang beses dahil iyon ay sexual harassment hanggang sa ganito. Tingnan mo ito. Ito ay isang babaeng Pranses. Sige. Nakahiga siya sa tabing dagat, ginagawa ang mga bagay na ginagawa ng mga taga-kanluran sa loob ng halos 70, 80, 70 taon. Sige, nakabikini. At may isang manyakis na migranteng Algerian na lumapit sa kanya at ginawa ang gusto niya. Hi Hindi, ayoko. Hindi. Pero hindi. Oh, kunin mo ang telepono mo. Ayoko, hindi. Huwag kang humalik sa mga tao. Ang sabog. Diyos ko, iniisip niya rin yun. Anong ginagawa niya? Kita mo yon? Naririnig mo ba ako? Hindi ko talaga maintindihan ito. Hindi ko maisip na pupunta ako sa isang beach, okay? Pumunta ka sa isang beach. Walang usap, ni isang salita. Hinawakan lang niya ang kamay at hinalikan. Diyos ko, ano to? Paano tayo makakarating doon? Seryoso, paano tayo umabot doon? At mas nakakabahala pa kasi ang mga nagtatanggol sa mga taong ito, sa mga migranteng ito, ay yung mga kaliwang liberal. Karamihan ay mga babae. Mga puting liberal na babae. Hindi ito unang beses. May playlist ako tungkol dyan. Tingin ko migrasyon ang issue. Paki-check na lang. Marami na akong nagawang video tungkol sa mga babaeng Europeo na nakakaranas ng sexual harassment mula sa mga taong ibang kultura at may ibang pananaw sa babae. Hindi ito natatanging insidente. Ipakita ko pa ang isa. Sige. Kaya ito ay isang turistang Ruso sa China. Kahit ang China ay hindi ligtas mula sa ilan sa mga lalaking ito, mula sa mga bansa sa gitnang silangan. Kaya ang lalaking ito ay isang taga-gitnang silangan. Nilapitan niya ang babaeng Ruso at tinangkang halikan sa labi. Oo, para lang sa atin. Ano ka ba? Kaibigan mo yan, kaibigan mo yan. Ayoko. Taga saan ka? Ayoko. Ehipsyo ka, ehipsyo siya. Paano nangyari yon, mga pare? Paano nangyari yon? Sige, hindi lang ito tungkol sa sexual harassment. May pisikal na pananakit, pagnanakaw. Lahat ng klase ng abala na kabaligtaran ng sinabi nila sa atin. Ito raw ay pagpapayaman ng kultura, na para bang kulang ang sariling kultura ng kanluran. Nilikha ninyo ang pinakadakilang sibilisasyon, pero hindi pa ito sapat, kaya nag-angkat pa kayo ng tao mula sa mga ikatlong mundong kultura na hindi makabuo ng maayos na lipunan. Tinawag na ikatlong mundo ang ikatlong mundo dahil may dahilan. Sige, hindi yung mga gustong pag-usapan, tulad ng, oh, kayo sa kanluran. Palagi nyo kaming binobomba kaya hindi kami makabuo ng maayos na lipunan. Hindi kayo makabuo ng maayos na lipunan dahil ang mga pundasyon ng inyong lipunan ay mahina. Walang batas na sinusunod.
Sige, walang batas na sinusunod sa alinman sa mga bansang ito na tinatawag na third world. Kung mayaman o maimpluwensya ka, makakalusot ka sa kahit ano. Naranasan ko mismo yan. Paglipat ko sa Australia, napansin kong iba ang ugali ng mga tao rito. Hindi dahil sa hitsura nila. Nagsasalita ako ng may sarkasmo kasi sabi ng iba, na-impress ka lang sa kanila dahil maganda sila. Pero hindi, dahil lang sa batas na sinusunod dito. Lumaki ako sa Pakistan. Sa bawat ahensya ng gobyerno, kailangan mong maglagay ng lagay. Kung gusto mong may magawa, kahit legal pa yan tulad ng pagpapalit ng metro ng kuryente mo, kailangan mo pa ring magbigay ng lagay sa opisyal na nakaupo sa kumpanya ng kuryente. Kahit saan ka magpunta. At pagdating mo dito, kahit bastos pa ang pulis at parang baliw at galit ka sa kanya, hindi mo siya basta mabibigyan ng 100 piso at sabihing, "Uy, pakiayos na lang." Hindi talaga nangyayari yon. Hindi talaga nangyayari yon. Alam ko sasabihin ng iba, "Harry, may corruption pa rin sa taas." Naiintindihan ko, may corruption pa rin sa mataas na antas. Kahit ang korupsyon ay kontrolado talaga. Sige, kontrolado ito. Pero sa kabuuan ng lipunan, 77% ng mga tao sa araw-araw nating buhay, okay? Hindi sila korap. Kailangan mong kilalanin yon dahil yon ang pangunahing pagkakaiba ng third world at maunlad na bansa. Simula nang mag-angkat tayo ng mga tao mula sa third world papunta sa kanluraning demokrasya, nagbago rin ang kanilang kultura. Sa Britanya, may 2 insidente ng mga opisyal ng gobyerno na nahuling tumanggap ng suhol sa mas mababang antas. Isa ito sa Home Office ng United Kingdom, hulaan mo kung anong nasyonalidad nila. Hindi sila mga Briton. 2 Pakistani na doktor ng National Health Service. Nagbebenta sila ng gloves o kung anuman noong panahon ng pandemya. Ulit, mga Pakistani sila. Kaya ulit, hindi ko sinasabing walang ginagawang krimen ang mga puti. Gumagawa rin sila. Pero napakaliit ng porsyento nila. At ang kultura at lipunan nila, hinahabol talaga yon. Kailangan nilang maging palihim kung gagawa sila ng kalokohan. Pero sa isang bansa tulad ng Pakistan, iniisip nila na karapatan nila na gawin yon. Ang tiwaling pulis, taga-kuryente, o district police officer ay nagsasabing, "Hindi ko kasalanan ng pag-asa sa lagay dahil mataas ang bilihin. Kailangan kong bayaran ang matrikula ng mga anak ko." Ganoon nila ito paliwanag. Hindi mo makikita ang ministro o lingkod bayan na kahit mahuli sa mali magsasabing, "Hoy, alam mo ba, pasensya na. Kailangan kong gawin yon kasi hindi ko kayang pakainin ang mga anak ko." Pero sa totoo lang, ginawa mo yon dahil sakim ka. May iba pa, tingnan mo ito. Sa tingin ko nangyari ito sa Espanya. Kaya itong matandang babae, hindi naman talaga siya ganun katanda, pero itong nasa gitnang edad na babae, pumunta siya at may isang ilegal na migrante na sumunod sa kanya. At sabi niya, "Diyos ko, kailangan ko siyang nakawan." Sinubukan niyang basagin. Tapos kumatok siya. Sabi niya, "Sige, kumatok ako." Sinubukan kong apela sa kabaitan at tiwala ng mga Europeo. Kita mo, nagtiwala siya sa kanya. Sabi niya, "Anong kailangan mo? Gusto mo bang pumasok?" Mali ang ginawa niya, kasi normal naman ayos tayo. Pero pinatumba niya siya at ninakaw ang bag. Saludo ako sa tapang niya, kasi lumaban pa rin siya, pero kinuha pa rin ang bag at tumakbo. Hindi ba maganda ang pagyaman ng kultura? Hindi ba't lakas natin ang pagkakaiba-iba? Tingnan mo isa pa. Itong Afghan na naghahanap ng asylum ay bigla na lang nagwala sa Germany. Bigla na lang siyang nagsimulang manira ng gamit sa grocery store na ito. I don't know. These I'm not commented on that. Pwedeng kung ano-ano ang dahilan. Hindi ko alam kung ano ang mga yon, pero bakit ito lang ang tinatarget niya? Itong aisle o paninda. Hindi ko rin alam kung alak ba ito, na-offend siya, o gusto lang niya. Bahala na, sirain na lang. May mga nanonood na nagtatanong, "Anong ginagawa mo, bro?" Bakit? Mag-ingat kayo guys, tulungan nyo ako. Pagpapalago ng kultura. May kwarto ba dyan para sa kanya? Nakakulong ba siya? Kung hindi, babalik na naman siya. Kanino ko ipapadala ang video? Alam ko. Wiley, take it away. Peacefully. Hindi ko alam. Heto na.
Nagsisimula na itong mangyari. Parami ng parami ang mga tao na nagsisimulang gumawa ng aksyon sa sarili nilang paraan. At magpapatuloy pa ito. Tingnan mo to. Isang asylum seeker ang pumasok sa isang simbahan sa Italia at sinampalang pari. Ang musikang ito ay lalo pang nagpapadagdag sa drama. Ang kawawang Italianong ito ay nakakaranas ng tinatawag nilang cultural enrichment. Oh my God. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nasaan ang mafia? Nasaan ang Italianong mafia? Itong mga ito, karamihan sa kanila hindi marunong makipaglaban. Sira lang talaga sila. Mga baliw lang talaga itong mga ito. Ang dahilan kung bakit hindi pa kumikilos ang mga tao sa sarili nilang paraan ay dahil kapag may mataas na sibilisadong lipunan, ayaw nilang magkaproblema sa batas. Wala akong problema sa batas. Sige, kapag lumalabas ako, iniiwasan ko talaga ang gulo hanggat maaari dahil ayokong mapasok sa problema sa batas. Ganyan din mismo ang iniisip namin. Pero ang mga video na ito ay napanood na ng daan-daang libo, kung hindi man milyon-milyong tao. Milyon talaga. May ilang video na umaabot ng higit 1,000,000 views. At yun ay sa X pa lang. Paano pa sa Instagram at iba pang platform? Ngayon, kapag pinapanood ng mga tao, nagagalit sila. Tinatago nila sa loob ang galit at pagkabalisa nila. At matagal ko na itong sinasabi. Magsisimula ng umaksyon ang mga tao. Tandaan noong nakaraang taon, may asylum seeker sa isang shoot sa London na biglang naghubad sa tren. At may ilang tao na sumunggab sa kanya. At hulaan mo, ilan sa kanila ay kinasuhan pa ng pulis dahil sa pananakit doon sa taong wala sa sarili na naghubad. Kaya ito ang mga bagay na ayaw gawin ng mga tao. Pero sa tingin ko, darating ang panahon na hindi na magmamalasakit ang mga tao sa pulis. Sa tingin ko, iyon ang mangyayari. Itinabi ko ang pinakamaganda sa huli. Ngayon, ito ay tungkol sa United Kingdom syempre. Paano natin hindi mapag-uusapan ang nangyayari sa United Kingdom? Isipin mong ginagawa mo lang ang normal mong gawain. Nakaupo sa bahay sa tahimik na kalye, walang panganib o banta. Pwede naming iwang bukas ang pinto ng walang takot dahil kilala ko lahat ng kapitbahay ko. Pero isipin mo na bigla na lang akong bumangon isang araw at nakita ko ito. Tingnan mo ito. Tingnan mo itong lalaki ay nakatitig lang sa salamin ng pinto. Sumisilip siya sa bahay ng ibang tao. At pagtingin mo dito parang, ano ba yun? Anong gagawin mo? Lalabas ka ba para harapin siya, banatan, o tatakbo sa panganib kahit di mo alam ang dala niya? O anong mangyayari? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? 2:30 ng madaling araw. Grabe. Tinitingnan nito ang loob ng bahay mo. Ito siya. FCC may camera sila. Siguraduhin ninyong meron din kayo mga pare, tingnan ninyo. Diyos ko, binabangga niya ang ulo niya. Binabangga niya ang ulo niya sa pinto. Ay Diyos ko. Ito ay pagpapayaman ng kultura. Diyos ko. Basta nasa harap ka ng kamera o pintuan mo ng 230, anong gagawin mo? Susan, anong gagawin mo? May gagawin ka, mapapahamak ka. Gusto pa nila magpanggap tayong walang nangyari. Ayos lang lahat. Tignan mo to. I-play mo muna ang video na to. Tignan mo to. Nangyari to. Saan nangyari yon? Nangyari yon sa Pransya. Tignan mo to. Pinatugtog na to dati. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Snap. Gusto mo ba ng Snapchat ko? Oh. Marunong ka ba ng Frances? Oh, ako ay Muslim. Narinig ko ang Muslim. Ako ay Muslim. Gusto kitang makatalik. Pasensya na.
Hindi ba ako masyadong matanda para sa'yo? Hindi ba ako maling nilalang? I'm not a goat. Ayos, ayos. Single. Napakaganda mo. Okay. Wait. Ayokong maghinala pero hindi ako masyadong interesado. Hindi. Snap. Tawagan mo man lang ako sa gabi ng 11:00. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila pero naiintindihan mo. Hindi ginagawa yan ng mga taga-kanluran. Siryanong refugee at estudyante ng sining matapos ang ika-21 kaarawan, sinundan ni Mohan Majid, isang Muslim, ang babae sa Glasgow City Centre. Ipinakita sa 21 anyos na babae ang video kung saan papalapit siya sa Buchanan Galleries matapos ang hating gabi at sinundan siya ng lalaking nakaupo sa hagdan ng shopping center, isang Siryanong refugee. Anong nangyayari rito? Isang lalaking Romanian ang nagtangkang dumukot ng bata. Sa kabutihang palad, maraming agad tumulong. Hindi pinapabayaan ang mga sanggol. Isa na namang dayuhan ang nanggugulo sa babae. Hoy, gago! Hoy, umalis ka nga. Sige, kita tayo mamaya. Sige, may mga report lang ako. Go on, keep going. Kita mo kapag hinarap mo sila, duwag sila. Narinig mo? Sabi niya, tigilan mo akong sundan. Oi, dickhead! Umalis ka. Ano ba? Ang kulit mo. Oh, Sige, sundan mo pa ako. oi. Okay. Si Sheila. Magulat ka lang. Ano yung ginagawa mo? Sige, ituloy mo lang. May dalawang lalaki. Sa tingin ko, ito na ang pangalawang beses na nakapagsalba sila ng babae. Mula sa harassment ng mga manyakis na lalaki. Itigil nyo ang ginagawa nyo. Huwag niyong gawin yon. Itigil nyo ang panghaharas sa mga babae. Kaya yan ang kailangan nyo, mga pare. Kailangan nyong gawin yon. Simulan nyo nang bumuo ng mga grupo. Simulan nyo nang magronda sa mga kalsada. At alam mo, baka makuha mo pa ang puso ng isang dalaga. Pangarap ng bawat lalaki ang mailigtas ang isang babaeng nangangailangan. Hindi siya makakatsamba, pero baka ikaw makatsamba ka. Nakakahiya talaga ito. Lalo na't napagsabihan pa ako dahil sobra daw akong tumawa. Pero oo, grabe talaga ito. Sobrang sama nito. Paano tayo napunta rito? Seryoso. Paano tayo umabot mula sa simpleng pagtitig na tinuturing na sexual harassment hanggang sa hawakan ng kamay nila at bigla silang halikan? Anong nangyari? Ganito, sasabihin ko sa iyo kung anong nangyari. Kapag nagdala ka ng mga tao mula sa ibang kultura na lumaki sa ibang kapaligiran, na iba ang pagtingin sa mga babae, na may ibang pinapahalagahan, mangyayari talaga ito. Ganyan nga ang nangyayari. Ang mga tao ay umaasta at kumikilos ayon sa inaasahan sa kanila. Hindi mo pwedeng kunin ang batang lalaki mula Afghanistan at sabihan siyang, dapat umasta ka na tulad ni Steve. Hindi mangyayari yon. Isa lang ang solusyon dito, ibalik siya.